Praise God, purihin ang ating dakilang Ama na nasa langit. Ngayon po ang ating pong evening prayer na kung saan ay ating pong dadakilain ang ating pinakamamahal na Ama at ang kanyang bugtong na anak na nasa kanan na ng Diyos. Hayaan po na sa gabing ito, welcome po sa ating mga viewers sa Armor of God Christian International Ministry, dito sa Family of the Anointed One, sa 60th PC Battalion, mga dati kong kasamaan, mga kasundaluhan. So, at the same time, yung mga batchmate ko sa CJAS batch 76, no? Class 76, yan, batchmate ko yan. So, gayon din sa ating mga minamahal na kaibigan dito sa Facebook and Messengers, purihin ng Panginoon. Welcome din po lahat po ng mga kapatid natin nandoon sa iba't ibang bansa. Welcome po sa lahat. Amen. Hayaan po na patuloy po na kayo po ay makasama po muli sa ating patuloy na pananalangin. At hayaan po lahat po ng inyong nais o prayer request, mag-concentrate lamang po tayo, lalong-lalo na kapag dumalaw ang presensya ng Diyos habang tayo nananalangin, ibigay nyo lamang po ang inyong puso at magpatianod po tayo. Amen? So sa oras na ito, inihiling ko po bawat isa ay pumikit at manalangin po tayo. Everybody close your eyes. Father God, we thank you so much na ikaw ay aming makakasama muli sa aming pananalangin at pag-aaral din ng iyong mga salita. Ayan po Diyos, bigyan mo kami o Diyos ng apoy na paglingkuran ka at makilala ka pa ng lubos. Salamat po o Diyos sa gagawin mo sa gabing ito at patuloy Panginoon, subaybayan mo po kami at laging pagpapalain. Salamat po, lahat po may sakit at karamdaman, lahat ng mga panalangin nila ay tutugunin mo, sila iyong pagagalingin at anuman Panginoon o Diyos, Lord, na idudulog nila sa iyo Panginoon, hayaan maging mabangong samyo ito sa iyong harapan. Salamat, pagpalain mong bawat isa sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon bago po tayo manalangin. Hayaan po na basahin ko po yung sinasabi ng salita ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 16 verse 13 hanggang 20. Ang sabi po roon ay verse 13. Sabi po roon, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets." Verse 15, "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Verse 16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciple not to tell anyone that he was the Messiah. So, pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Hayaan po, ihanda po natin ang ating mga sarili na pagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng buhay na kung saan ito po ang magbibigay ng apoy sa ating mga buhay upang patuloy na paglingkuran ang Amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po, pinamagatan ko pong ang topic ko po ngayon, pinamagatan ko pong The Rock of All Ages. Amen. So, purihin ng Diyos na dakila. At tunay nga po na ang Diyos po natin ay tunay na napakadakila. Siya ang Diyos na nagliligtas at siya po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos noong
nagpahayag siya sa panahon ng Old Testament times at siya rin ang Diyos natin magpahanggang ngayon. Diyos ng Old Testament times at Diyos ng New Testament times, at sa lahat ng panahon, abot hanggang sa panahon natin ngayon at sa mga darating na panahon, siya pa rin yung Diyos, ang makapangyarihang Diyos. At ngayon ay patuloy po natin na dakilain siya sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Amen. Praise God. So, makita natin mga kapatid na siya yung Diyos na nagliligtas. In the Old Testament, ang Israel, nung sila po yung nag-umpisa pong manalig at magtiwala sa Diyos na buhay, at dinala nila ang kanilang sarili sa Diyos, ay nakita po nila talaga na ang Diyos ay buhay at tapat at totoo. Sapagkat naranasan nila yung tinatawag na guidance and protection ng Diyos sa kanila. Lalong-lalo na yung Diyos pong ito ay mahabagin din. Amen? Siya po yung Diyos na punong-puno ng habag at awa. So, ito po yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Full of compassion. Amen? Sa kanyang puso. Kaya nga, nung ang Israel ay makilala nila ang Diyos na ito, patuloy po na sila po ay nagpatuloy na sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamatnubay ni Moses sa kanilang kapanahunan. They had known too that they were planted in a firm foundation. Nalaman nila na sila po ay naitanim doon sa isang matibay na pagkakatanim, matibay na pundasyon, firm foundation, na kung saan ito po ay tinatawag na unshakable, immovable, at tunay nga po na siya ang tinatawag na bato. He is the rock. So, praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Gayunman, by the way, hayaan po na patuloy natin alamin ano ba itong rock na ito. What is a rock? Dito po ay meron pong word na ating pong patuloy na mapagbulay-bulayan galing sa mga sources na ang rock, it is a solid and a hard matters. Amen? Solid daw po ito, matibay daw po itong batong ito. A dry, solid part of the earth's surface that sticks up out of the ground or of the sea. So ito pong batong ito, talagang hindi po ito basta-basta, sapagkat ito po ay solido. At makikita natin yung mga malalaking bato ay ito po ay nakaukit pa doon sa kaloob-looban ng lupa. At sometimes, makikita rin natin itong mga naglalaki ang batong ito doon sa mga malalapit po ito sa mga karagatan na nakaukit. At tunay nga po na kahit dumaan man ang mga tinatawag na malalaking baha, malalaking hagibis ng alon sa dagat, mananatili pa rin itong batong ito. Hindi kayang tinagin. Talagang solido ang batong ito. Ngayon, why the writers, particularly doon sa Biblia, why the writers use rock as a metaphor in addressing God? So ito po'y kinuhang metaphor kung paano na ito ini-address nila sa Diyos na buhay, yung katibayan ay inihatulad din nila na kapag ang isang tao ay patuloy na nagtiwala sa Diyos, inihatulad ang Diyos sa isang solidong bato. Is a rock, a solid rock.
So, hayaan po na patuloy po nating unawain ito. Marahil, because the rock is a solid thing, kaya nga, it is a wonderful thing na malaman natin at mabatid natin why God is compared into it. Pag-aralan natin. Mountains and cliffs are formed from rock. Yung pong mga kabundukan at yung pong matataas na bangin, ito po ay napurma. Are formed from the rocks, mga kapatid. To which this kind of foundation, mga kapatid, ay all of these are unshakable. Hindi basta-basta ito matitinag. Amen? So, purihin ang Panginoon. Naturally, yamang Diyos ay He is the creator of all things, a God na kung saan ay siya ay mas nakakahigit sa lahat ng bagay. Gayunman, siya po ang tinatawag na ng Biblia na He is the rock of Israel po. Siya yung bato ng Israel. Sapagat ang bayan ng Diyos had gotten an experience, naranasan nila that God's is with them. And since God is with them, God's protection also is in them. At ang kabutihan ng Diyos ay sumakas sa kanila din, samantalang sila po ay nagtitiwala. Amen? As they trusted Him. At yung kanilang pananampalataya din naman ay hindi rin po ito madaling mamove. Amen. O matinag o mayanig. Why? Kasi ang Diyos ay isang maasahan. Amen? At since He is a God who is called the rock, ay tunay nga po na ang mga taong magtitiwala din sa Kanya ay hindi rin basta-basta matitinag sapagkat siya nga yung bato. Siya nga po yung katibayan ng kanilang pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Samantalang ang isang tao kapag nagtiwala sa matibay na batong ito, amen, siya na nagtitiwala at lumalakad din sa Diyos ay hindi rin mayayanig. Amen? Kaya nga, kung ang ating pananampalataya, amen, ay nasa Diyos, we shall never be moved, for He is not an ordinary rock. Hindi siya pangkaraniwang bato, but a big rock where we can be assured of His guidance and protection. Purihin ng Panginoon. Totoo nga mga kapatid na siya po ang bato ng Israel. Sabi nga, siya yung shield, siya rin yung tower, siya rin po yung refuge, siya rin po yung fortress. At higit sa lahat, siya ang kaligtasan nilang lahat. A salvation even of those who trust Him and love Him. So, siya ang ating maasahan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang magliligtas sa atin. Tingnan po natin doon sa Psalms 18, mga kapatid. Doon sa Psalms 18, verse 2, ang sabi doon, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. So makita natin mga kapatid, no, ang mga katotohanan ito. Siya yung malaking bato. Pag-asa natin. Maaasahan natin ang Diyos. At dahil
tayo po yung nagtitiwala sa Kanya, hindi po tayo matitinag din. Dahil siya po yung batong kailanman ay hindi natitinag. Kaya napakapalad po yung mga tao na tanggapin ang ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. Sapagkat kapag nakilala nilang lubos ang Diyos na tunay na bato ng kanilang buhay, hindi rin sila mauuga. Dumating man ang mga pagsubok sa buhay nila. At maasahan natin, kung meron mang enemy, amen, na patuloy na lulusob sa ating mga buhay, purihin ng Diyos, hallelujah, siya rin ang ating kuta. Amen. Na kung saan ay maasahan nating lubos. Kapag siya ang ating kuta, amen, hindi po tayo dapat matakot. Ang kalakasan, kapangyarihan ay nasa Kanya. Kaya nga, kumbaga sa kampo, napapaligiran po tayo ng artillery. Kaya kung meron mang enemy na lulusob po sa kampo, hindi po tayo matatakot sapagkat nasa atin na pong lahat ang mga artillery, mga kanyon, mga kasangkapang pandigma, mga baril, mga granada, mga bala. So, hindi po tayo dapat matakot. Amen. So, iniatulad po ang Panginoon kapag tayo nasa Diyos, tayo po ay tila baga parang nasa isang kuta na kung saan nakukutaan po tayo, amen, ng mga armas ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, hindi lamang po yung kuta, kundi siya rin ang ating tagapagligtas. Siya rin ang ating malaking bato na pwede tayong manganlong sa Kanya. Pwede tayong magtago. Amen. Dahil siya po yung matibay na bato. Anuman mga enkwentro natin sa kaaway, hindi po tayo lubos na magagapi. Dahil pwede po tayong magtago doon sa malaking bato. Siya rin yung ating kalasag. At ang sabi pa, siya yung sungay ng ating kaligtasan. Bakit kaya sungay? Naalala ko po yung sungay. Bakit ito ay ginagamit ng umawit sa Salmo at ginamit niya itong sungay ng kaligtasan. And I believe na kapag tayo po ay merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Tunay nga po, no match po ang kaaway. Ang kaaway po ay walang magagawa po dahil we have a big God. So, inihatulad din po ito, mga kapatid, sa mga hayop na kung saan kapag yung mga hayop ay meron pong mahabang sungay, sino po ang pwedeng lumaban sa kanilang mga hayop na merong sungay? So, ang sabi, meron po siyang sungay na kung saan ang sungay ng kaligtasan ay sumasa Kanya. I believe na yung sungay na yan ay nagre-represent, mga kapatid, sa kakayahan ng Diyos na nasa ating buhay. Na meron siyang kakayahan na tayo ay iligtas. So, ganun po ang Diyos natin. Amen? Saan po ba tayo pupunta? Doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, makapangyarihang makapagliligtas sa atin sa lahat ng panahon. Amen? Kaya, kapatid, manatili ka sa Diyos. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Siya ang iyong kaligtasan. Siya rin ang ating matayog na muog. Amen. Praise God. Purihin ang amang nasa langit. Meron pa ho. Ang sabi po doon sa 2 Samuel chapter 22 verse 1. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon ng araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Verse 2. At kanyang sinabi, ang Panginoon, aking malaking bato at ang aking katibayan at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid bagay akin.
Praise God. Purihin ang Panginoon. So, siya po talaga, yung ating Diyos ay isang malaking bato na magliligtas po sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At si David ay tunay nga po na inilagay niya sa puso niya, sa pananampalataya niya na siya ay nasa matibay na bato. Kapag tayo po ay nasa malaking bato, hindi po tayo matitinag din. Amen? Dahil alam po natin na anuman ang gawin po natin, kasama po natin ang Diyos. Ipagtatanggol niya po tayo at iingatan niya po tayo. Kung paanong iningatan ng Diyos si David sa kanyang mga kaaway at siya ang naging tagapagligtas ni David. Amen. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ito po yung mga katotohanan po. Sa batong ito, we will never be shaken kapag tayo po ay lumalakad na kasama ang Diyos. Isip-isipin po natin ito, mga kapatid. Think about this. Kapag tayo ay lumalakad na kasama niya palagi, araw-araw, walang enemy na pwedeng gumalaw sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia na tayo po'y protektado ng tinatawag na heads o yung tinatawag na hollow of power. Basahin po natin ito, mga kapatid, doon sa Job chapter 1, no? Na kung saan ay naroon po siya sa 8 and 9, verse 8 and 9. Sabi po roon, "Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil." So makita natin, mga kapatid, no, dito po sa verse 8 na ito ng Job chapter 1, makita po natin kung paanong ipinagmalaki ng Diyos si Job. Alam nyo, mga kapatid, isang katotohanan na dapat po tayong maging maayos sa harapan ng Diyos na buhay, ang ating buhay. Kaya nga, iayos po natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating patuloy na katapatan sa Kanya. Amen. Sapagkat, sabi nga po rito, ay pinagmamalaki tayo ng Diyos sa harapan ng kaaway natin, si Satan. Amen. Ang sabi ng Diyos sa Kanya, there is no one on earth like Him. Yan po si Job. Sabi pa ng Diyos muli sa Kanya, He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil. Kaya nga po, kung ating pong ipinaglalaban ang pananampalatayang ito, pinaglalaban ang ating pong natutunan sa Kanyang mga salita, ipinamumuhay natin ang Kanyang mga salita, na tayo po ay umiiwas sa anumang gawa ng kasalanan at kasamaan. Tunay nga po, ibabandila tayo ng Panginoon, ipapakilala tayo ng Panginoon sa lahat, even sa kanyang kaaway na si Satan. Imagine, sinabi ng Diyos kay Job na siya po ay upright, blameless sa kanyang harapan. Purihin ng Diyos. At higit sa lahat, amen, yamang si Job ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ginawa niyang bato ng kanyang buhay ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay naglaan po ng tinatawag na wool of protection sa kanyang anak na ito na si Job. So mapalad po yung mga taong nagtitiwala, lumalakad na kasama ang Diyos. We have a wall of protection. Basahin po natin doon sa verse 9. Sabi doon, "Does Job fear God for nothing?" Sabi ni Satan. "Have you not put heads around him and his household and everything he has? You have blessed him." So makita natin, mga kapatid, no, mga katotohanan ito, mga kapatid, that kapag tayo'y tapat sa Diyos, amen,
meron tayong wall of protection na inilagay ng Diyos sa atin. Hindi lamang sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Yes, kasama po sila doon sa wall of protection na inilagay ng Diyos sa atin. Kaya, kapatid, magpatuloy ka. Meron kang wall of protection. Di mo ba na nai-imagine na kapag tayo po ay lumalakad sa mundong ibabaw, think of it, brothers. God had put a wall of protection. Yung kapangyarihan niya, naka-circle sa ating mga buhay, yung kapangyarihan niya. The circle of power. Amen? Naalala ko, nung ako po ay tinuruan ng Panginoon na magpakalalim sa pamamagitan ng panalangin, praise God, lagi po akong gumugugol ng pananalangin sa Diyos. Lalo-lalo na bago ako tumayo sa pulpito. At alam nyo, isang kagalakan po, mga kapatid, na maranasan ko po yung sinasabing halo or yung tinatawag na circle of light na nandoon po sa ulunan po ng isang kinalulugdan ng Panginoon. Bagamat hindi ko po yung nakita with my own naked eye, pero meron pong nagpatutuo po nito. Samantalang ako po ay nakatayo sa pulpito noong mga panahong, kung di ako nagkakamali, na sa 2005 pataas, no? Habang ako raw po ay nagpipreach doon sa ibabaw ng entablado, yung pong isang bata po siya, I believe ang edad niya po ay nasa 7 to 9 years old po siya. Ang sabi niya sa kanyang ina, Mama, si Pastor, meron po siyang bilog sa kanyang ulunan. Purihin ng Panginoon. Tinignan ng ina kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero yung ina, wala po siyang nakita. Pero alam niyo, mga kapatid, ang mga bata po ay hindi pwedeng magsinungaling. Amen? At ang sabi niya, no, Mama, mayroong circle of light doon sa ulunan ni Pastor. Purihin ng Diyos. So, kung di man nakita ng kanyang ina, pero yung batang iyon, na binuksan ng Diyos ang kanyang spiritual eye, siyang nagpatutuo na totoo po yung halo or yung tinatawag na wall of protection na ini-extend ng Lord doon sa mga taong mainit din na siya ay purihin, mainit din na siya ay paglingkuran, mainit din na ibigay ang kanilang buhay sa pananalangin upang patuloy na maranasan ang Diyos. So there is a light na nakita sa aking ulunan. Brothers, I tell you na walang sayang sa pakikipagniig sa Diyos. Amen? Lalagyan ka ng Diyos ng halo of light. Kahit sa ulunan mo, pwedeng ilagay ng Lord yung halo of lights. Naalala ko si Moses, nung siya po nag-stay doon sa presensya ng Diyos, doon sa tent meeting ng Panginoon, doon sa sanctuary, he always stay with God. At nung siya po ay natapos na at humarap sa bayan ng Diyos, nagulat po yung bayan ng Diyos sapagkat yung mukha ni Moses ay hindi na nila matitigan because there is something radiant light na nandoon sa mukha ni Moses. At lahat sila ay nangatakot. Amen. Kaya si Moses naglagay po ng belo sa kanyang ulunan. Kaya totoo po yun, mga kapatid. Gaya ng patutuo ni Satan with Job. Ang sabi niya, ay naglagay ang Diyos ng edge, no? Hindi lamang kay Job, kundi even doon sa sambahayan ni Job, meron pong heads na inilagay ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin nito, yung wall of protection sa buhay ni Job at sa kanyang pamilya. Kapatid,
I encourage each and every one of us, walang sayang sa prayer. Amen. Bagkus, meron po tayong incentive mula kay God na wall of protection na nagbibigay ng kagalakan sa ating puso na mabatid at malaman na ikaw ay kinalulugdan niya. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Additionally, brothers, no? Kung saan si Jesus ay naroon din ang mga angels. Amen? Purihin ang Diyos. Kapatid, hindi ba tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at pinaghari na ang Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas at hinayaan na ang Jesus na ito ay mabuhay na sa iyong buhay? Kapatid, pinapahayag sa iyo ng Panginoon ngayon na hindi lamang si Jesus ang nasa buhay mo, sapagkat sinasabi na even yung kanyang di mabilang na mga anghel, amen, manhik manaog. Saan? Kay Hesukristo. Manhik manaog sa the Son of Man na nasa buhay mo. Imagine, meron tayong mga unseen spirit na hindi natin nakikita na nakasurrounded din sa atin. Hindi lamang yung halo of power o halo of light na nasa ating mga buhay o yung tinatawag na wall of protection, maging ang mga angels, di mabilang na angels, ay sumasa atin din. Amen? So, makita po natin yung verse na yan. Diyan po yan sa John chapter 1, verse 51. Ang sabi po roon, He then added, very truly, I tell you, you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Kapatid, sino po ba ang Son of Man? Hindi ba ang Son of Man ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na iyong pinatuloy na sa buhay mo? Amen? Di ba ang ating Panginoong Hesukristo, John 1:12, tinanggap po natin at hindi lamang tinanggap po natin, kundi isinuot pa natin, mga kapatid. Ang sabi po ng Romans chapter 13, verse 13, let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. 14, verse 14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Mga kapatid, ang nais kong ipabot sa inyo, kapag ang ating Panginoong Hesukristo nag-ahari na sa ating mga puso, amen, at inalaw natin siya na kumilos gumalaw sa ating mga buhay, at tayo po ay nakipagtipan sa Kanya, nakipagniig sa Kanya, always and ever sa ating daily prayer. Mga kapatid, we already clothed the Lord Jesus Christ into our lives. Isinuot na natin siya. Amen? Kailangan nating isuot siya. At kapag nakasuot siya, purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga, doon sa ating binasa kanina, numerous angels, a bus of angels, descending and ascending, na kung saan si Jesus ay naroon. Di ba si Jesus nasa buhay mo? Kung gayon, kung si Jesus nasa buhay mo, hindi rin mabilang ng mga anghel ang sumasa iyo. Amen? Yan po ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na ibinibigay niya po sa bawat isa sa atin. At last, may makikita rin po meron po rin tayong makikita doon sa Salmo o sa awit 91, Psalms 91. Tignan po natin. Doon sa 6, sabi niya, nor the pestilence that stalk in darkness, nor the
plague that destroy at midday. Verse 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Mga kapatid, tingnan niyo po ang mga salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay nasa Diyos at ginawa po natin ang Diyos na ating pong sanctuaryo, amen? Ginawa po natin siyang a big rock sa ating mga buhay, ginawa natin siyang fortress sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang sabi, walang pestilence na darating sa kadiliman laban sa atin. O maging ang tinatawag na plague na makakasira sa ating mga buhay at pamilya. Dumagsa man, 1,000 may fall at our side, 10,000 doon sa ating kanan, hindi ito lalapit sa atin. Verse 8, you will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Makikita natin yung mga ginagawa ng Lord, no? Pinaparusahan niya ang mga wicked, nangamamatay ang libo-libo, hindi mabilang nang nangamamatay. Pero ikaw, poprotektahan niya. Amen? Sapagkat makikita mo ang mga wicked ay ginajudge ng Panginoon, pinaparusahan ng Panginoon. Kapag ginawa mo si Jesus na iyong refuge, at ginawa mo ang kataas-taasang Diyos na iyong tirahan, sabi doon. Doon sa verse 10, sabi, no harm will overtake you, no disaster will come near you, near your tent. Doon sa verse 11, sabi niya, for He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the great snake, the dragon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. So makita natin mga kapatid, yung sino mang nasa Diyos, yung nanatili sa Diyos at ginawa ang Diyos na isang malaking bato ng kanilang buhay. Tunay nga po na naroon po yung pagtatagumpay natin. Sa oras na ito, mga kapatid, napakapalad mo kapag na-absorb mo ang mga salita ng Diyos na inihayag ng Panginoon. Ito pong ating pinag-aralan ngayon ay part 1. Meron po tayong part 2 na kung saan ay itutuloy po natin yung pag-aaral natin dito. That God is a big rock. He is the rock of all ages. Sa oras na ito, nais mo bang ipagkatiwala ang buhay mo sa malaking batong ito? So itong malaking batong ito ang magbibigay sa iyo ng protection. Sapagkat sa malaking batong ito, hindi ka matitinag. Siya ang kublihang dako natin. Siya yung ating kaligtasan. Siya yung mataas na muog sa atin. Siya'y tunay na maasahan sa lahat ng panahon. Kung meron mang bagyo ng buhay, mananatili ka pa rin. Dahil ikaw ay nasa matibay na bato. At tiyak ang ating kaligtasan. Tayong lahat ay naglalakbay sa mundo. At sa ating paglalakbay sa mundong ito, malalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok. Dahil merong bato, matibay na bato, na suma sa atin at laging sa atin. Igagayad niya tayo hanggang tayo makauwi
doon sa kanyang inihanda, doon sa kanyang kaharian sa langit. Hindi lamang yan, kundi habang tayo naglalakbay dito sa lupa, ang kagalakan ng kanyang pagliligtas, pagmamahal, ay ating pong mararanasan. Sa oras na ito, narito po ang kanyang presensya. Pinapakinggan kanya, kapatid. Huwag kang matatakot. Lagi po siyang kasama natin kapag pinagtitiwalaan po natin siya. At sa oras na ito, napakadakila ng Diyos na buhay. Narito po siya, kapatid. Ibigay mo ang puso mo. Ibigay mo ang lahat-lahat sa Kanya. Hindi Kanya pagkukulangin. Sasamahan Kanya. Gagawin Kanyang matibay sa lahat ng yugto ng buhay mo. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po, O Diyos. Na sa oras na ito, kasama po namin kayo. Kasama rin namin ang libu-libong mga anghel. At tunay nga po, Ama, na marami. Ayan po, habang kami nagkakaisa sa panalangin, patuloy mo i-extend ang kamay mo, Ama. Ang proteksyon ng banal na Espiritu ay patuloy namin maranasan. Patuloy namin maranasan ang iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, na marami. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo. Salamat, merong Amang sumasa amin na hindi nagkakait ng kanyang tulong. Laging gumagabay. Katayaan po sa oras na ito, Ama. Ano man mga pangangailangan ng aking mga kapatid, patuloy mo silang abutin, Ama. Kung sila man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay nila, alalayan mo sila, Ama. Itaas mo sila, Ama. At yung mga kapatid ko, Panginoon, narito, Diyos, na nais kang tanggapin. Patuloy mo sila, Panginoon, O Diyos, Lord. Bigyan, Panginoon, O Diyos, Lord, ng pagkakataon na ikaw tanggapin nila. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, yung pong nais na tumanggap sa Panginoon, pwede po kayong sumunod sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin, pumikit po kayo habang tayo po ay nasa presensya ng Diyos at tanggapin niyo po siya bilang sarili niyong tagapagligtas. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, narito po ako. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ko kayang baguhin ito. Tulungan mo po ako. Pumasok ka sa puso ko. Mula ngayon, ikaw na maging hari ng buhay ko. Salamat, pinatawad mo ko. At samahan mo ko habang ako'y naglalakbay sa mundong ibabaw sa pananampalatayang ito na akin pong tinatahak. Salamat, Jesus. Salamat, pinatawad mo ko, tilinis ng banal ng dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kapatid, dahil siya tinanggap mo, siya ay sasaiyo na mula ngayon at mararanasan mo ang kanyang kagandang loob. Magpatuloy po tayo manalangin lahat. At doon po sa mga may sakit, taas niyo yung inyong kamay. Father God, lahat po ng mga nakatunghay ngayon, nananalangin, na may sakit at karamdaman, may mga problema, Panginoon. Lord Jesus, sa oras na ito, Ama, extend mo ang iyong kahabagan. Ayan, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na pagsubaybay mo ay sumakanila din. Salamat po, Ama, na marami. Ayan po, na sa araw na ito, ikaw na, Panginoon, ang manguna. Yes, Lord, ano man uri ng sakit at karamdaman sumasa kanila, ay dinudurog ko ito sa pangalan ni Jesus. Nire-release ko ang kapangyarihan ng pagpapagaling right now in the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, na niluwalhati mo ang banal mong pangalan sa araw na ito. Salamat sa kanilang kagalingan, Ama. Tinatanggap ko namin ito sa iyong banal na pangalan. Na sila ngayon, samantalang sila'y nanampalataya at humingi sa iyo, ipagkakaloob mo ito. Alam ko, hindi mo ipagkakait ito sapagkat ika'y mabuti. Salamat, Ama, ng marami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong
pagsubaybay at pagsama sa inyong abang lingkod. Kung kayo po'y pinagpala, patuloy po na magpatutuo po kayo at ihayag ninyo ang kadakilaan ng ating tagapagligtas. Pasalamat po kayo. Kung kayo'y nakaranas ng kagalingan, nakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu, magpatutuo po kayo. Tawagan niyo po ang inyong abang lingkod, Pastor Charlie Lopez Isla, at huwag po kayong mag-alala. Kung meron po kayong mga patutuo, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na ipaabot ang pasasalamat din sa Diyos. So, to God all be the glory. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na pamamalagi, sa inyong pakikisama sa panalangin ito. Muli, binabalik ko ang papurit parangal sa dakilang Diyos ng ating buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, everybody, manalangin muli tayo ng ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat. Pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan, mahal naming Ama, sa pangalan ni Hesus. Amen and